Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kaniya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Kung inyo pong mapapansin na parang mayroong authority yung naghahanap sa kanya. Nariyan po at gusto kayong makita. Bakit pumunta yung ina at mga kapatid ni Jesus? Dahil nga sila'y nag-aalala sa kaniyang kaligtasan. Kaya nga tinawag siya ng kaniyang mga kasambahayan na nasisiraan ng bait. Isang concern ng ina sa kaniyang anak ay ang kaligtasan. Dahil parang lumalaki at lumalawak ang galit ng mga Pariseo sa ginagawa ni Jesus. Ang ginagawa niya ay magpahayag ng mabuting balita, magpagaling ng mga may sakit, at magpalayas ng mga spirito na hindi kayang gawin ni numan ng panahong iyon. Mahalaga po sa mga Hudyo sa kanilang kultura ang tinatawag na lineage or genealogy. Dahil kung saan kagaling na tribo ng Israel, doon nagkakaroon ng identity ang isang Hudyo. Halimbawa, kung galing ka sa tribo ni Levi, ikaw ay nasa lineage ng kaparian. Kung ang tatay mo ay pari, ang anak ay magiging pari. Iyon ang tribo ni Levi. Kung galing ka naman sa tribo ni Judah, ang inyo namang lineage o genealogy o pinanggagalingan ay may karapatang maging hari, katulad ni Haring David na galing sa lineage ng mga Juda.
Kaya nga kung babasahin natin uli yung The Genealogy of Jesus, si Joseph ay galing sa lineage ni Judah, kaya si Kristo sa kaniyang identity ay may karapatang tawaging hari. Bakit mahalaga sa kanila ito? Dahil dito makikita natin kung saang pamilya ka nakabilang, kung saang pamilya ang iyong pinanggalingan. Ganun sila karespeto sa lineage na pinanggalingan ng bawat isang Hudyo. At alam natin na sa 12 tribo ni Israel, lahat sila'y binigyan ng lupaing mana except the tribe of Levi. Dahil pari sila, ang kanilang mana ay ang Diyos upang sila'y makapaglingkod sa bawat tribo ng Israel. Bakit ko ba kinukwento yung the tribe of Israel? Dahil si Kristo sa ating ebanghelyo ay mayroong gustong ipakita na mayroon pang authority sa Kanya. Hinahanap ka ng iyong ina at mga kapatid. So it follows na wala na si Saint Joseph. Sa lineage ng kanilang kultura, ang pinakapanganay na kapatid, ang pinakapanganay na tiyuhin, ang pinakapanganay na pinsan na lalaki, ang may karapatan sa mas batang lalaki. Kaya ganun na lamang ang concern ng kaniyang mga kamag-anak. Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. So ibig sabihin, there is command. Ipinatatawag kayo. Kumbaga, parang ako yung panganay na tiyuhin o panganay na kamag-anak na may obligasyon kay Jesus. Ito yung kultura ng lineage ng mga Hudyo. There is so much respect sa bawat isa. Parang Pilipino rin. Diba, ang lalim din ng ating kultura sa mga kamag-anak at sa iyo mga kasambahay. Kahit na nasa fifth consanguinity, kamag-anak pa rin. Kahit na ang layo-layo na, kamag-anak pa rin. Bakit sinasabi ito sa Ebanghelyo ngayon? Dahil nagtatatag si Jesus ng isang pamilyang hindi ayon sa lineage, hindi ayon sa pagiging kamag-anak. Nagtatatag si Jesus na isang pamilyang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakagandang pagkakataon ito nang sinabi niyang ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyong naroon ang kaniyang ina at mga kapatid. Kapatid po dito, hindi yung kapatid na anak ni Maria o hindi mga kamag-anak. Wala pa po kasing salitang kapatid noon. Kaya huwag kayong magkaroon ng misconception na si Maria ay may ibang anak kasi mga kapatid. Ang kapatid doon ay pwedeng ang pinsan, ang ikalawang pinsan, ang ikatlong pinsan. Basta kasama sa lineage ang tawag kapatid. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito upang magpahayag ng panibagong discipleship is relational.
na ang pagiging alagad ni Jesus ay relational, hindi lamang sa lineage, kung hindi sa diwang ipinahahayag ng Diyos. Kung gusto mong matawag na kamag-anak ni Jesus, kapatid ni Jesus, ina ni Jesus, gagawin mo ay ang pagtalima sa kalooban ng Diyos sa lahat. Kaya nga klaro ang naging purpose o bahagi ni Maria dahil siya ang unang alagad na tumalima at nakinig sa kalooban ng Diyos. Nung sinabi niya sa anghel, "Let it be done to me according to your word," ay pagtalima sa kalooban ng Diyos na maging ina ng Panginoong Jesus. Sa katotohanan ng buhay, we can only relate to God when we believe that we belong to one family. Malinaw din ang katuruan ng simbahan sa Lumen Gentium na ang pamilya is a domestic church mula sa isang malaking simbahan na tayo'y nagkasasama-sama bilang magkakapatid dahil ang lineage natin ay ang lineage ni Jesus, ang lineage ng banal na pamilya. Sa pagsasama-sama natin bilang kapatid, dinadala natin ang relasyong ito sa ating domestic church. At ang domestic church ay ang ating pamilya. Kapag matatag ang pamilya, matatag ang simbahan. Kapag matatag ang pamilyang naniniwala at tumatalima sa kagustuhan ng Diyos o sa diwa ng Diyos o sa kalooban ng Diyos, unti-unti tayong nagiging kamag-anak ni Jesus. At ito ang ating magiging permit sa langit. Dahil bilang kamag-anak ni Jesus, hindi na tayo nagkakaroon lamang ng karapatan kung hindi tayo'y nagiging bahagi ng lineage or pinanggalingan at patutunguhan ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng ako lamang ang maliligtas. Mayroon tayong pamilya, mayroon tayong bagong pamilyang binubuo ni Jesus. It's no longer the tribes of Israel. It's no longer kung anong tribu ka nagmula. Ito'y tinatapos na sapagkat ang inuumpisahan ni Jesus ay ang pamilyang sumusunod, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Tingnan po natin ang ating lineage. Atin pong minsan upuan. Saan ba ako nanggaling? At saan ako patungo? Ako ba'y kabilang pa sa pamilyang binubuo ni Jesus? O ako'y nag-iisa na lamang? Tingnan natin kung nadadala natin ang ating pamilya, kung paanong maging bahagi ng pamilyang itinatatag ni Jesus dito sa lupa. Family is the basic unit of society. Kaya nga, napakaganda ng ginawa ng kaniyang pamilya. The concern is there. Hinahanap kanila. Hanapin din natin ang bawat miyembro ng pamilyang nawawala
upang ibalik natin sa lineage ng Diyos. Doon sa pagkakadugtong-dugtong ng dugo ni Jesus hanggang mapasa atin at ito'y maipasa naman natin sa iba. Maganda ang nais ni Jesus na ang bawat isa'y maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Because discipleship is relational. Kaya nga, 3 grupo ng tao ang nakita natin sa Ebanghelyo. Ang mga alagad, ang mga taong sumusunod sa Kanya, o yung mga crowd, at ang Kaniyang pamilya. Tahasan niyang sinabi, kung gusto niyong maging aking ina at mga kapatid, susunod tayo, tatalima tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Huwag nating sayangin. Sayang ang lineage ni Kristo, ang lineage ng pagkahari. At kung tayo'y related kay Kristo, tayo rin ay magiging hari sa Kaniyang kaharian. Napakaganda ng magiging pamana ng Diyos kung tayo'y tatalima sa Kaniyang kalooban hanggang katapusan. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.